Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong short video posted by Attorney Bing Guanzon o Rowena Guanzon sa kanyang official page, reaction niya doon sa ginawa ni Senator Amy, yung speech niya sa Iglesia ni Cristo Rally, na kung saan sinabi niya na she did it out of sisterly love, at pinahayag ni Atty. Guanzon yung paghanga niya sa ginawa ni Senator Amy, at dinipensahan niya si Senator Amy sa mga bumabatikos na nagsisinungaling si Senator Amy, gumagawa lang daw siya ng kwento laban sa kanyang kapatid. At sa amin ni Atty. Guanzon na hindi nyo kilala si Amy, ako kilala ko siya, mag-classmate kami. Talagang todo rescue siya at puring-puri siya, humanga siya sa ginawa ni Senator Amy sa pagbubulgar sa tunay na kalagayan ng kanyang kapatid. So ito, pakinggan natin siya. Kamali na naman ito ni BBM. Nag-issue pa ng statement na sinasabing nagsisinungaling ang manang Amy niya. Alam mo, hindi na ito si Bongbong eh. Dati naman ito, talagang love niya yung manang niya. Alam niyo, I know Amy personally. Isang taon kami niyang seatmate sa UP College of Law. Lagi naman yan cheerful, di ba? Hanggang ngayon, smile-smile lang nga, tawa-tawa, kahit na tumitira ng, di ba? Insulto kay Tamba, smiling. Alam nyo kagabi, dun sa Iglesia ni Cristo Rally, umiyak siya habang binabasa. At hindi lamang yung speech niya, talagang binasa niya, sinulat niya, dinamdam niya yun. Umiiyak siya. Ang sabi niya, umuwi na tayo. Umuwi na tayo, pagaling ka na. Kasi di ba nag-exile sila sa Hawaii? Si Amy naman ang nag-take care sa kanya eh. Di ba? Malay pa nun sa buhay. Ever since naman ito si Bongbong happy-go-lucky lang. Kaya di ba, isulat pa nga si Ferdinand Marcos na worried siya doon dahil he's lazy and has no purpose. Kaya kayo magsasabing parte lang si Amy, wala kayo doon. Marami. At hindi nyo siya kilala. It must have taken a lot for her to say this. Where she will be heard by the world. That Bongbong Marcos is a cocaine addict. At his wife, the First Lady, is also a cocaine addict and an alcoholic. And that their children are also on drugs, and that includes Sandro. Senator Amy Marcos did this out of sisterly love. Yun. That I can be sure of. Okay, so sa mga nagsasabing nagsisinungaling si Senator Amy, bahala sila kung yan ang tingin nila. Basta ako, talagang napaiyak ako sa ginawa ni Senator Amy. Iyak ng una sa galit, but at the same time paghanga. Galit dahil bakit pinayagan pa niyang tumakbong kanyang kapatid. Wala sana tayong problemang ganito pag hindi siya ang bumuo ng unit team eh. But anyway, tapos na. At humingi naman siya ng tawad. Kaya ako, handa ko na lang patawarin si Senator Amy. At ngayon, lalong
tumaas ang aking respeto at paghanga dahil sa wakas nagsalita na siya. Ito na yung matagal nating hinihintay na sabihin niya ang nalalaman niya tungkol sa kalagayan ng kapatid, lalo na sa paggamit ng pinagbabawal na droga. At it took her 3 years to say everything. At again, salamat sa rally ng iglesia. Kasi kung hindi nag-rally ang iglesia, walang forum, walang pagkakataon para magsalita si Senator Amy. And now, the end is near? I don't know. And now, the end is near. And so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled this and every highway, and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I had a few, and so it true. So, ayun, I don't know kung the end is near na. Hindi ko malaman kung ano ang kahihinatnan nitong drama, teleserye na ito. Ito, hindi ko inaasahan. Una, yung pasabog ni Saldico, unexpected natin yon. But then, boom! Yun. To me, that's answered prayers. Yung pagsasalita ni Saldico para lalong ma-expose ang ginagawa nila dyan sa Malacanang. Pangalawa, itong pagsasalita ni Senator Amy, another answered prayer. At nalaman na ng taong bayan kung ano talaga ang nangyari o katayuan ng Pangulo. So, may naniniwala sa sinabi ni Senator Amy, meron ding hindi. Yun na yung labanan sa Court of Public Opinion. But sa tingin ko, mas marami ang naniniwala. Kasi yung depensa ng Palasyo, sinungaling. Sabi ni Attorney Claire, napasado na si PBBM noong pang 2021. Yung mga comments, mga reaction, makikita mo halos 90% sa nagre-react na mga netizens naniniwala sa sinasabi ni Senator Amy. Mabuhay ka, Senator Manang Amy. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mag-atok na yun si Kuya. Kuhaon na niya ang yero nga buslot ni Nanay daw. Isok-sok ba? Karon naman na gid ang pag-atok ni Kuya balay. So maayo na gid nga tan-awon. Kadili naman ingon pareha ganina nga buslot. Karon naman na gid sa pag-atok. So maayo na nga tan-awon dili na pareha ganina nga mabuslot. Salamat sa Ginoo nga ining kuan hinabang o kuan padi na sa nagkuan ani. Daghang salamat. Inaot unta mo para ning hinabang kay daghang pang nagkinahanglan pareha sa amo. Oo. Pobre. Pila kuya imong anak? Isa. Isa pa. So unsa imong trabaho karon niya? Silipro. Sumepro. Oh. So kada adlaw kada ka trabaho. O taga adlaw. Mm. Domingo ang
may trabaho po. Domingo pahulay. So makasuporta na sa imong mga anak kuya. Supporter rin. Ragid pagpalit bugas unsa pa dek kinahanglan. Bugas ra gyud ang makuan kuya, mga port. Bugas ragid. Sa panangero kuya nga pangatop. So Wa na gid mabajitan. wala na nabudgetan. So igo lang sa pagkaon imong trabaho kuya. Igo ragid sa pagkaon napagid binulan nga motor Salamat kayo kuya.